So, dun sa mga anak, sa mga kabataan, igalang natin yung ating mga magulang. Bakit? Dahil ito yung utos ng Diyos para sa atin. Huwag natin sila sagutin. Huwag natin sila sagutin ng pawalang. Ano po? Madalas kasi, ang mga bata ngayon, napakahirap ng utusan. Dahil sa paggamit ko ng gadgets. Utusan mong bumili sa tindahan, sasabihin sa'yo, wait lang. Utusan mong magugas ng pinggan, ang sasabihin sa'yo, wait lang. Tandaan natin, balang araw, ang mga kabataan magiging magulang din. Kung ano yung ginawa mo sa magulang mo, ganun din ang gagawin sa'yo ng magiging. Kaya kailangan natin igalang ang ating mga magulang. Kahit dito sa Old Testament, sinabi na sa Exodus verse 20 verse 12, ang sabi po ay ganito. Exodus chapter 20 verse 12. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa. May utos din po dito para sa mga magulang kasi may ibang mga magulang din na parang binabaliwala lang yung kanilang mga anak. Ang sabi dito sa verse 4, Ephesians 6 verse 4, at kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak. Hindi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. So, both sa anak at sa magulang, ibinibigay yung utos para sa atin. Utos to ng ating Panginoon si Kristo sa huling panahon. 7. Gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Yan isang utos po sa atin sa mga Kristiyano. Ecclesiastes 3 verse 12. Ecclesiastes 12 at 3:12. Listen po. Kapasok. Nalalaman ko, walang maigi sa kanila kaysa magalak at gumawa ng mabuti habang sila yung buhay. So, ang sabi po doon, gumawa ng mabuti habang tayo po ay namubuhay. Huwag mga gimagod, ayon sa Galatia 6:9. Sabi po ng Galatia 6:9, ay ganito po. At huwag tayo magpagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo kung hindi tayo magimagod sa paggawa ng mabuti. So, bilang mga Kristiyano at sumusunod sa utos ng Diyos, kailangan natin gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Number 8, preach the gospel. Matthew 28:18. Ang sabi po ay ganito. At lumapit si Jesus sa kanila at sila ay kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa na ibigyan na sa akin bilang ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil dito, magsiyaw nga kayo. Sino yung kanyang sinasabihan? Yung mga alagad. Na, ang sabi dito, magsiyaw kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ninyo ang salita. O i-share ninyo ang salita sa lahat ng kinapat. Dahil dito, magsiyaw nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang sabi ng Mark 15, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapat. Mark 16:15. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo
sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapag. I-share po natin yung Word of God kahit sa pamamagitan ng ating mga social media. O banggitin natin ang ating Panginoon Kristo sa mga taong nakakasalamuhan mo natin. Number 9, mahalin ang Diyos. Matthew 22. Matthew 22, verse 37. Ang binata po kasi dito, tinatanong yung ating Panginoon Kristo. Sabi ko dito, kitataas ko ang pagbabasa sa 36. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Ang sabi ng ating Panginoon Kristo ay ganito. At sinabi sa kaniya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Ang sabi sa 39, at ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Nasabi ko dito sa 9, mahalin natin ang Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, masusunod mo yung utos na ito. Yung 1 hanggang 10. Sabi dito, mayroon pa po isang talata yan sa Ecclesiastes. Ecclesiastes 12, verse 13. Ang sabi po ay ganito. Ito ang wakas ng mga bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So nilalang ang tao upang sumunod at matakot sa Kanya. So, kaya ba natin sundin ang utos na ito? Yung 1 hanggang 10? Kaya po ba? Ang sabi ng 1 John 5:3, sapagkat ang utos, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang Kanyang mga utos, at ang Kanyang mga utos ay hindi mabigat. Hindi daw mabigat ito. So, kaya natin mahalin yung ating kapwa. Kaya natin huwag pabayaan ang ating pagkakatipon. Kaya natin magpatawad. Kaya magbasa ng Biblia. Magpakumbaba. Gumalang. Gumawa ng mabuti. Pangaral ng salita ng Diyos. Mahalin ang Diyos. Ang sabi dito, ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. So kaya, kung babalikan natin yung record sa ating paksa ni Noe, siya po ay tagapangaral. Ang sabi po rito, ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad, datapot iningatan si Noe na tagapangaral o preacher ng katwiran na kasama ng ibang 7 pa nung dali ng pagkagunaw ng masama. Si Noe ay nangaral ng almost 100 years bago dumating yung baha. Sa Genesis 5, verse 32, si Noe ay may 500 taon at naging anak si Sem, si Cham at si Japhet. Yung verse 32, 5:32 ng Genesis, last verse po ito eh. Chapter 6 po ang sunod dito na gugunawin na ng Diyos. Nagsisi ang Diyos kung bakit nilalang niya yung tao. Yung 5:32, last verse po na siya ng chapter 5. And then, ang sabi dito sa chapter 6, verse 1, at nangyari nang magpasimula ng dumami ang mga tao sa lupa at mga kaanak ng mga babae, ang sabi diyan sa chapter 5, 6:5, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. At ang buong haka ng pag-iisip ng kanyang puso ay masama na lamang parati. Ang sabi ng Diyos. Kaya ang sabi niya, nagsisi ako na nilala ko sila. Ang sabi sa verse 6, at nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Kaya nilipon niya sa pamamagitan ng lupa.